Bakit nakalusot ito mga fake na mga Decolgen, fake na Joseph? Alam niyo po ito? Ang dami ito sa mga sari-sari store, nagkalat. Halos lahat ng sari-sari store pinupuntahan namin. So, these are Chinese products na nabibili sa Binondo. Tatawa ako, kaya nga bumula ako sa'yo, sabi ko, sinungaling. And I can prove that. Sabi niya, kukunti lang daw sila, but they're doing their best. But their best wasn't good enough. Example, pag mga multinational companies ang nag-a-apply for certificate product registration, ang bilis po ng approval. Pero pag yung mga regular mid-size o maliliit na pharmaceutical companies, ang tagal inaabot ng taon hanggang sa magsasawa na lang po yung nag-a-apply. And I have proof for that. Meron example ko sa iyo, Attorney Teston. Yung strike na mosquito killer, for so many years, tuloy-tuloy lang yung approval niya sa renewal. And then comes 2018 ata yun, if I'm not mistaken. Kasi sila yung produkto na water-based. Kaya kahit na kumakain ka, mag-spray yan, hindi ka malalason, unlike dun sa isang competitive na kompetensya na produkto. So mag-renew siya, 2018, ayaw na i-renew. Ang dami na pasikot-sikot, samantalang wala namang dinagdag na formulation or binagong formulation. Why? Pumasok kasi yung kakompetensya produkto, yung Baygon, na kaparehong formulation na water-based, kinancel sila, inapruban yung sa Baygon. Ganon silang magtrabaho. At itong kumpanya ito, maliit na company lang. Pag maliit na company, hindi nyo inaaprubahan, iniipit nyo. Pag malaking pharmaceutical company, yung multinational, approve kayo na approve. Why? Because may mga lagay. Ganon kayo eh. Pagkatapos, kitaan kita, sabi mo ilang kayo? 800. Ito, pakita ko sa'yo. Tamad kayo eh. Look at this. These are Chinese products na nabibili sa Binondo. Na sinabi nyo, warning, masama sa kalusugan. Huwag tangkilikin. And yet, pinapabayaan nyo na nagkalat to sa Binondo at sa Quiapo. Ayan mga Chinese products. Meron pa dito, may amphetamine pa. Sabi nyo masama sa kalusugan. Bakit yung pinapayagan? Pati kayo nag-raid. Di ba meron kayong enforcement group na armed kung kailangan? Di ba? Tapos meron pang biogesic dito na fake. Nasaan yung biogesic na fake? Meron din kami nabili fake na biogesic, fake na Neosep, and fake na Decolgen. Ayan. Alam nyo, Director General, itong mga fake na medicines, hindi natin alam kung anong formulation ito. Maring masama sa kalusugan to. Kung hindi man siguro effective, okay lang sana. Hindi tumatalab. Pero paano kung may side effect? Bakit hindi nyo po nahuhuli ito? Ba't kami? 800 ang tao nyo, kami ang tao ko, 2 lang ang tumutok dito, ang dami namin nagawa. Yung sinasabi nyong 1,000, 50,000 mga nakumpiska nyo, kung kami nga, milyonis na agad. 2 tao lang. Ano pa? Napadown namin, na-flag down. Don't use that word na kulang kayo sa tao. O katulad yung sinabi ni Senator Erwin sa Palawan, since 2018, importante yun para sa libre dialysis sa probinsya. Hindi ma-approve-approvean. Why? Kasi hindi kayo nakafocus doon. Kasi walang lagay yun eh. Kaya sinantabi nyo. Pero kung may mag-apply na malaking pharmaceutical companies, I bet you, approvean nyo agad yun. Kung hindi pala tumawag si Sen. Erwin, tenga lang yun. It's either inutil, tamad, or nag-aantay ng lagay. Ganun lang po yun. You guys are not doing anything. Akala ko ba mag-resign ka? Paano yan, sir? Yung hinamon kita dito noon na kapag naipadown ko yung mga hindi nyo mapadown-down for so many months and years, mag-resign ka. Sabi mo, we will comply. And then hinamon ko ulit yung boss mo, si DOH Secretary, na sabi ko, yung meron pa nga kayong produkto na 12 years na, hindi nyo mapadown-down, ma-take down. Saka yung mga advisory, sabi ko, paano ko mapa-take down ko yan at hindi nyo mapa-take down? Sabi kay DOH Secretary Herbosa, would you ask Attorney Teston to resign? Sabi niya, yes. Sir, inutil ka po. I'm sorry to tell you. You're incompetent. At yan mismo,
sinabi ng ARTA, kayo ang one of the most complaint agency. ARTA na po mismo nagsabi niyan. At dudugtungan ko. Dapat kayo, karamihan kayo sa management, magsiresign na kayo. Inutil kayo eh. Wala kayong ginagawa kung hindi umintay ng siguro ng lagay mula sa mga malalaking pharmaceutical companies. Yung mga hindi naglalagay, sorry kayo. Bakit nakalusot ito mga fake na mga Decolgen, fake na Joseph? Alam niyo po ito? Ang dami ito sa mga sari-sari store, nagkalat. Halos lahat ng sari-sari store pinupunta namin. So kawawa pala itong mga pobre kasi yung mga iba, Madam Chair, hindi naman sila pupunta sa mga Mercury. Kung ano yung pinakamalapit, tindahan, sari-sari store, pili sila dyan. Tapos mas mura. Oh, yung pala fake. O, hindi pa delikado to. Tapos meron pa yung injection na supposed to be para sa diabetes, Ozempic. And then, ginagamit ngayon para pampapayat. Pero dapat yan with prescription kasi injection yun, Madam Chair eh. At binibenta sa Shopee. Hindi niyo po nahuli yun. Binibenta sa Lazada. Marami pong mga produkto na they're not supposed to be in the market. Kayo na po mismo nagsabi. And yet, pinapayagan nyo. O, meron ko isang sample. Ito naman, on the other hand, ito po isang kilalang produkto. In fact, mayroon ako nito eh. Sa US, no problem. Kalat to, approved to. Pero sa atin, hindi approved. Kasi hindi registered daw. Now, ang tanong, is it because hindi ni-register ng supplier dito? O nag-aantay sila na i-register para may lagay? Diretsong salita. Huwag tayo magpaligoy-ligoy pa. Maraming mga produkto kami nabili na sinasabi nila, huwag tangkilikin kasi hindi naka-register. And yet, sa ibang bansa, approved. Sa Amerika, approved. Pero dito, hindi.